Tawagin niyo akong Daryl. Nakatira kami sa isang liblib na baryo noon sa Mindanao. Malayo sa kabiasnan. Walang kapitbahay. Walang kuryente. Nasa 100 metro siguro mahigit yung agwat ng pinakamalapit na bahay sa amin noon. Nasa may dulo kasi kami ng baryo, kung saan medyo magubat na nga rin. Ayaw rin sana namin pero nung panahong yon, sa parte lang na yon kami malayang magpatayo ng bahay. Dahil merong lupa doon banda yung lolo ko na iniwan na rin sa akin bilang ako nga yung apo, na nakasama niya at nag-alaga rin sa kanya ng mga 3 taon mula nang magkasakit ito. Ako lang talaga yung nagtiyaga dahil syempre mahal ko naman yung lolo ko. Kaya ako din yung pinamanahan ng lupa na nasa may dulong bahagi nga lang ng baryo. Bagong asawa lang po ako noon. At tawagin naman natin yung asawa ko sa pangalang Lourdes. Pareho kaming wala pang 20 anyos noon, pero nag-asawa na. Dahil nasa legal na edad na rin naman kami pareho noon. 18 yata yung asawa ko noon, habang mga 19 na taong gulang naman po ako noon. Nabuntis ko na rin po kasi ito. Katunayan ay meron na rin kaming sanggol nang mangyari yung kwentong ito. Mga nasa 3 hanggang 5 buwang gulang po noon yung anak namin nang ito ay mangyari. May tuturing kong naninibago pa kami noon sa pagkakaroon ng anak. Lalo at panganay nga namin ito. At pareho pa po kaming nangangapa sa mga bagay-bagay. Lalo at yung mga kapatid rin namin ay malalaki na rin. Hindi talaga namin naranasan halos na mag-alaga ng sanggol. Kaya sinamahan nga kami sa bahay noon ng nanay ni Lourdes. Natawagin naman po nating Nanay Edna. Galing pa itong Masbate at umuwi lang ng Mindanao noong ikinasal na nga kami ng asawa ko at nagkaanak. At dahil mahirap din yung buhay nito sa Masbate at patay na rin yung kanyang asawa, kaya minabuti namin ng asawa ko na sa amin na lang din tumira itong si Nanay Edna. Siya nga yung aming naging katuwang noon sa pag-aalaga ng anak namin. Siya yung mga nagtuturo kung ano yung aming mga gagawin. Lalo na at madalas nga akong nasa trabaho at hapon na rin o gabi kung makauwi. Okay lang naman kahit nasa may dulo kami ng baryo dahil nabigyan rin ako noon ng tsuhin ko ng motor. Medyo luma na pero tumatakbo pa naman at nagagamit. Nagpupursigi po ako noon, lalo at medyo bata pa nga kami nag-asawa at wala naman kaming mga tinapos. Hindi na ako nakapag-aral ng kolehiyo, habang yung asawa ko naman ay natigil din dahil sa kanyang pagbubuntis. Aminin ko po mga kaswangan na kami ay naging mapusok, pero nagpursige naman din kami. Maaga pa akong umaalis lagi noon at madalas ay ginagabi na rin sa aking pag-uwi. Isang gabi nga po noon, dumating ako sa bahay at nagmamadaling pumasok dahil nauuhaw na nga ako. Dali-dali akong pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Doon nga inaabutan ko yung asawa ko at ang kanyang ina na nag-uusap. Narinig ko pa na nagsasalita yung asawa ko noon. Nay, hindi nga ako nagbibiro. Nararamdaman ko talagang parang may umaangil minsan kapag gabi. Kinikilabutan ako. Lalo at minsan pa, pakiramdam ko ay merong nakatingin. Minsan, umiyak rin yung bata kapag ganoon. Narinig ko pang sabi ng asawa ko, "Guni-guni mo lang yan. Dapat kasi matulog ka sa tamang oras at tigilan mo na yung pakikinig ng radyo bago matulog." Sabi naman ng kanyang Nanay Edna. Bago nga nito ako nakita, napapalapit. Agaran akong kumuha ng tubig at napainom bago nagsalita. "Narinig ko kayo. Sana sinabi mo sa akin na may mga ganyan kang napapansin." Wika ko pa nga po noon sa aking asawa. Yan nga yung sabi ko dito eh. Huwag na niyang isipin masyado yung kanyang mga napapansin. Baka dahil lamang yun sa pakikinig niya ng mga drama sa radyo lagi. At kung ano-ano na yung kanyang iniisip. Sabat naman bigla ni Nanay Edna.
Natahimik na lang po ako noon, pati na rin yung asawa ko, at naghanda na rin kami para maghapunan. Pagkatapos nga naming kumain, ay pumasok na rin kami sa aming kwarto. Si Nanay Edna naman ay ganon din. Bale, hindi po magkatabi yung aming mga kwarto. Nasa isang side po ng bahay yung amin, ng asawa ko, habang nasa kabilang side naman yung kwarto ni Nanay Lourdes. Hindi magkatabi pero medyo magkaharap lang. Tandang-tanda ko pa nga po noon, hindi ko makakalimutan ito. Dinidikit ko po noon yung ibinigay sa akin ng kaibigan ko na poster ni Rudy Fernandez sa may dingding ng kwarto namin. Talagang naaalala ko po dahil siya po yung idol ko noon. Nang bigla nga akong hinila ng asawa ko, pabulong itong nagwika. Totoo yung sinasabi ko kanina. Nararamdaman ko talaga tuwing gabi. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Minsan napapaisip ako na baka inaaswang na tayo dito. Wika pa nga po ng asawa ko noon. Pero hindi po talaga yon yung gumulat sa akin ng panahong yon. Dahil lalo akong nagulat nung may sinabi pang nakakabigla yung asawa ko. Si Nanay, hindi ko alam kung nahihibang na ba ako o ano, at alam kong mali ito. Pero duda ako kay Nanay. Dagdag pa nga ng asawa ko bago nagsalita ulit. Matagal akong hindi nakauwi sa lugar namin, kaya hindi ko alam kung ano nga bang nangyari sa kanya doon. Kinukutuban talaga ako Kahapon lang, nakita ko siyang may hawak-hawak na manok. Titig na titig siya roon at halos sinasakal na nga niya. Tumutulo yung kanyang laway at pinahid lang niya noong papalapit na ako. Medyo nagpapahiwatig na nga ako sa kanya kanina sa mga napapansin ko. Dahil baka meron nga itong aminin sa akin. Pero wala akong napala. Sabihin mo nga sa akin, masama ba akong anak na iniisip ko yung mga ganito? Sambit pa nga ng asawa ko noon. Hinila ko nga siya sa may higaan. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga tinuran. At katunayan, nag-aalala nga ako noon at baka nahihibang na nga talaga itong asawa ko. Lalo at kakapanganak lang din ito. Dahil minsan may mga ganon, di ba? Ano ka ba, Lourdes? Sarili mong nanay yung pinag-uusapan natin dito. Hindi kung sino lang. Ano bang pinagsasabi mo? Malabong totoo yan. Wika ko naman noon. Pero nakita kong nanginginig si Lourdes noon. Parang talagang natatakot. Sabi nito, bakit nung isang gabi? Nakita kong parang wala ito sa kanyang sarili at nakasilip lang sa pinto ng kwarto natin. Habang tayo ay natutulog. Dagdag pa nga po nito. Wala po kasing lock yung pinto ng kwarto namin. At ayon pa nga dito, nakabuhos daw yung tingin ni Nanay noon sa sanggol na nakahiga lang sa may tabi ni Lourdes. Kung hindi pa raw siya nagising at sinita nga yung kanyang ina, ay hindi pa raw ito aalis. Napailing lang daw ito noong tinanong siya ng asawa ko kung ano nga bang kailangan nito. At agaran daw itong tumalikod ng walang pasabi. Hindi ko alam yon. Lalo at malalim talaga yung tulog ko madalas. Dahil pagod na pagod rin sa trabaho. Yun din daw yung dahilan kung bakit binabantayan daw talaga ni Lourdes yung anak namin. At medyo hindi na raw ito pinapakarga kay Nanay Edna. Kahit pa sarili nga niyang ina ito. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, wala akong gaanong nasabi noon. Lalo pa at nabigla lamang ako sa aking mga nalaman. At aaminin ko na hindi ako naniniwala noon sa mga ganong bagay. Ito ay kahit may mga ganong kwento din sa akin yung yumakong lolo noon. Dahil akala ko ay ginagawa lamang yung panakot.
Niyakap ko na lamang yung asawa ko noon at sinabi kong magiging okay din yung lahat at niyaya ko na nga itong matulog. Kumalma naman po ito nung ginawa ko yon at sinabi nito na baka nagkakamali lamang daw siya. Agad siyang nakatulog noon habang ako naman ay medyo nahirapang matulog. Lalo na at medyo napaisip rin ako sa kanyang mga sinabi sa akin. Hindi dahil naniniwala ako doon, kundi dahil nag-aalala nga ako noon na baka kung ano na yung nangyayari sa pag-iisip ng asawa ko. Nakahiga lang ako noon, pero dilat na dilat pa. Hanggang lumipas yata yung mga oras at gising pa rin po ako noon. Kinuha ko nga yung relo ko sa may mesa sa gilid ng higaan para tignan kung anong oras na nga ba. At nasa bandang 11:00 na rin po yun ng gabi. Sabi ko pa, kailangan ko na rin talagang makatulog at meron pa akong trabaho kinabukasan. Inayos ko na lang yung kumot noon nang bigla nga akong makarinig na bumukas yung kwarto ni Nanay Edna. Tumutunog kasi yung pinto nun pag bumubukas. Lalo at ako lang din yung gumawa ng pinto na yon at hindi naman ako karpentero. Naalerto nga po ako noon. Ang kaso nga lang, hindi ko napigilang ubuhin. Dahil medyo inuubo nga po ako noon. Naririnig ko na sana yung mga yabag noon na papalapit sa kwarto. Pero bigla yung bumalik papunta sa kwarto ni Nanay Edna dahil naubo nga po ako ulit. Tinatakpan ko nga yung bibig ko noon ng mga sandaling yon. Nagtaka ko noon syempre kung ano kayang ginagawa ni Nanay Edna. Bilog din po yung buwan ng gabing to. Kaya napaisip ako na baka may punto nga yung mga sinabi ng asawa ko. Kinabukasan po noon, noong papalis na ako para sa trabaho, makailang ulit kong sinabi sa asawa ko na mag-iingat ito at bantayan laging mabuti yung aming anak. Lalo at medyo naniniwala na rin po ako noon. Hindi ko pa sinabi kay Lourdes pero unti-unti na akong naniniwala noon. Kaso hindi pa naman po yung tipong sapat na para meron akong gawin. At hindi rin pwede na hindi ako pumasok sa aking trabaho. Kaya sinabihan ko na lamang yung asawa ko. Lalo at alam ko na baka gagabihin na naman ako ng uwi. Habang nasa trabaho nga po ako noon, ay medyo naiisip ko pa rin yung tungkol doon. Pero aaminin ko naman na isinawalang bahala ko lamang po yon, Sir Dan. Sabi ko pa, hindi naman siguro magagawa ni Nanay Edna ang ganong bagay. Lalo at sarili niyang apo at anak ang pinag-uusapan dito. Maraming mga dagdag na pinagawa noon yung aking amo. Hindi naman ako makatanggi. Lalo at medyo mainit nga po yung ulo nito ng araw na yon. Mga lagpas 6:00 na rin po noong makalabas ako sa pinagtatrabahuhan ko. Agaran nga akong sumakay sa motor. Medyo pumapalya pa nga po yun nung pinapaandar ko. At talagang tuluyan na nga po akong minalas noon ng gabing yon. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ba ako ng tadhana noon o ano. Malapit na rin ako sa bahay nang tumirik na po yung motor. Namatay na po yung makina at ayaw na rin pong umandar ulit. Kaya wala akong nagawa kundi itulak na lamang yon. Lalo at nasa bahay pa nga yung mga gamit kong pang-ayos doon. Nakailang palya na rin po kasi yun eh. Mga 100 metro na lang ako sa bahay nang marinig ko yung anak namin na umiiyak. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon. Pero kinutuban ako agad ng masama. Tipong kinabahan ako agad sa aking narinig at kinilabutan din po ako noon. Binitawan ko na lang ng kusa yung motor at mabilis na nga akong napatakbo. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon.
Ito marahil yung kutob na nararamdaman din talaga ng isang ama kapag parang nasa panganib yung kanyang anak. Ganon yung naramdaman ko noon. Hindi na ako nagtawag noon o kahit sumigaw man lang. Dire-diretso na po ako noon, sabay pihit ko sa pinto pagdating ko doon. Hindi yun nakalak, lalo at gano'n naman lagi kapag nasa labas pa ako. Kampante naman kasi kami na walang kung sinong magtatangkang pumasok dahil nasa kaduluduluhan na nga po kami ng baryo. Pagbukas ko ng pinto, doon na nga tumambad sa akin ang isang nakakapangilabot na tagpo. Una kong nakita yung asawa ko na nakahiga sa may mahabang upuan. Tulog po ito, o di kaya naman ay nawala ng malay. At paglingon ko sa may gilid ng mesa, ay natagpuan ko nga si Nanay Edna. Nakayuko po ito sa may bangko, na parang may kung anong nilalantakan. Grabe yung kaba ko noon. Lalo at nakita ko agad yung lampin doon sa nakapatong sa may upuan, kung saan nga nakabuhos yung atensyon ng matanda. Nandoon yung anak namin at parang sa unang tingin po ay nilalantakan yon ni Nanay Edna, dahil naririnig ko po yun bang tipong parang hayop na uhaw. "Nay, apo mo yan! Anong ginagawa mo?" Sigaw ko pa nga po noon. Lalo at buong akala ko ay kinain na po nito yung anak namin. Agarang napalingon si Nanay Edna. Galit na galit po yung titig nito. Nakabuhagag rin yung buhok. At hinding-hindi ko malilimutan yung bibig nito na naglalaway ng malala. Nagdurugo rin yung kanyang bibig, na parang dahil sa kanyang sariling mga pangil. Yun bang tipong gigil na nakagat na po nito yung kanyang bibig. Lalo at nakita ko rin na hindi pa nga nito ginagalaw yung anak namin nung medyo lumapit pa nga ako. Nakapikit lang po yun at hindi na umiiyak. Pero alam kong yun na sana yung gagawin ni Nanay Edna kung hindi ako dumating. Agaran kong hinablot yung itak na nakasabit sa may dingding sa kusina. "Aswang ka pala, Nay. Tama si Lourdes. Anong ginawa mo sa asawa ko? At bakit wala siyang malay? At anong balak mong gawin sa sarili mong apo?" "Nay, apo mo yan. Alalahanin mo." Sigaw ko pa nga po noon na halos maiiyak na rin habang kinakabahan ng sobra. Umaangil si Nanay Edna noon at tumayo po ito at hinarap na ako. Yung mga kamay po niya, Sir Dan, animoy nanginginig na nanggigigil na hindi ko maintindihan. Lalo at kinagalaw-galaw po niya iyon na parang may sapi. Yun bang parang pinaglalabanan pa nga po niya, pero hindi na nga niya mapigilan. Tinutok ko na sa kanya yung hawak kong itak noon. "Layuan mo yung anak namin, Nay." Sabi ko pa nga po noon habang unti-unting lumalapit sa kanya. At hawak pa rin yung itak. Napatras po ito sa may gilid palayo sa anak ko habang umaangil na parang demonyo. Wala ito sa kanyang sarili. Yung mga ugat nito sa kanyang mukha ay halos hindi ko na nga po maipaliwanag, na parang naglalabasa na hindi ko maintindihan. Yun bang bakat na po sa kanyang mukha yung mga ugat nito. "Lourdes, gumising ka! Gising!" Sigaw ko pa nga po noon, pero hindi man lang umimik yung asawa ko na wala pa ring malay. Nang nakalayo na nga si Nanay Edna ng bahagya, agaran kong binuhat yung anak namin habang nakatutok pa rin yung kamay kong may hawak na itak sa direksyon ni Nanay Edna. "Umalis ka dito, Nay.
hindi ko pa rin ginagamit yung ita ko sa'yo. Bilang respeto na lang, nanay ka ng asawa ko. Kapag hindi ka pa umalis, baka mapatay kita. Sambit ko pa nga po noon. At pagkatapos kong sabihin yon, ay parang hayop na tumalon sa nakabukas na bintana itong si Nanay Edna. Narinig kong kumaripas po yun ng takbo sa may kagubatan pagkatalo nito sa may bintana. Doon ko na nga po dali-daling nilapitan yung asawa kong si Lourdes at agaran ko po itong sinubukang gisingin. Lourdes, ayos ka lang ba? Maawa ka, gumising ka. Pagmamakaawa ko pa habang buhat-buhat yung anak namin. Nakailang subok pa nga ako noon bago nagkamalay yung asawa ko. Nagtaka po ito noon na parang hindi niya nga talaga alam kung ano nga bang nangyari. Mukhang may kung anong ginawa sa kanya yung kanyang ina. Gulat na gulat din po ito noon pagkatapos kong ikwento sa kanya ang mga nangyari. Kahit yung ita ko po noon ay pilit pa nga po niyang kinuha dahil ayaw ko talaga yung bitawan. Tama talaga yung kanyang kutob. Lahat ng kanyang mga sinabi ay nakita mismo ng sarili kong mga mata. Sobra pa nga dahil nakumpirma ko talaga na aswang yung kanyang ina. At halos lantakan na nga po nito ang kanyang sariling apo. At pati ako ay aatakihin pa sana nito nang wala sa oras. Nasaan na ba siya? Tanong pa nga ni Lourdes noon na naiiyak na rin sa mga nangyari. Napaturo na lang ako sa may nakabukas na bintana. Nasa labas siya. Tumalon siya mula dyan sa bintana at kumaripas na papunta sa gubat. Wika ko pa nga po noon. Tapos ay nagmamadali kong isinara yung mga bintana at pinto. Lalo at wala na nga sa kanyang sarili si Nanay Edna. At baka bumalik pa nga po ito at kung ano pa yung mangyari. Alam ko po noon na kapag makita ko siya ulit sa ganoong sitwasyon ay baka hindi na nga ako makapagpigil pa at masaktan ko nga yung sarili kong biyanan. O baka mapatay ko pa kapag nagkataon. Sinigurado namin noon na walang kahit anong galos yung anak namin. Basa lang po yung lampi nito na parang amoy laway. Grabing paglalaway kasi yung nangyayari kay Nanay Edna habang nakalapit na nga yung bunganga nito sa bata noong naabutan ko ito. Anong gagawin natin? Ano na? Litong-litong tanong pa nga ni Lourdes sa akin noon. Sandali akong natahimik bago nagsalita. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi yung maghintay. Nasa labas pa siya. At sinasabi ko sa'yo, kahit makiusap pa ito at bumalik ngayong gabi, hinding-hindi ko siya hayaang pumasok sa pamamahay natin. Pasensya na pero pagkatapos kong makita yung kanyang anyo, delikado siya. Aswang siya. Wika ko pa nga po noon. Sinabi ko rin akong mag-uusap man kami ni Nanay Edna ay dapat sa araw at pag-uusapan lang namin yung kanyang pag-alis sa aming bahay. Naiiyak man ay alam rin ng asawa ko na yun nga yung tamang gawin, lalo at meron pa kaming sanggol na anak. Pinatulog ko na nga noon yung aking mag-ina habang ako naman yung naiwang gising at nakabantay lamang. Maya't maya nga akong bumabangon noon para magmatsyag sa paligid. Sa hindi kalayuan ay naririnig ko yung mga pag-alulong ng mga aso. Animoy nagkakagulo po yung mga ito at kinikilabutan ako sa mga tunog nun. Napapaisip din ako na marahil ay may kinalaman doon si Nanay Edna. Napabuntong hininga na lang ako noon. Huwag naman sanang may ibang kababaryo pa namin ang madamay dito. Wika ko na lang noon.
Lumipas nga po yung gabi noon at mga bandang 5:30 pa lamang ng umaga. Noong napalabas nga ako ng bahay, wala pa nga po akong tulog. Pagkalabas ko sa bahay namin, ay siya namang bungad sa akin ng isang kababaryo na tumatakbo papalapit habang humahangos na animoy may kung anong balita. Si Albert po yon, yung aking kumpare. Pare, pinuntahan ko talaga kayo dito para kamustahin at balitaan na rin. Narinig mo na ba yung balita? Tanong pa nga po nito pagkalapit. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Pero nagkunwari akong kalmado. Balita? Anong balita? Tanong ko naman po noon. Yung alagang baboy ni Aling Miriam, pare. Natagpuan na lang nilang wala ng buhay. Naliligo sa dugo at wakwak na yung tiyan. Aswang daw yung may gawa nun eh. Lalo at wala na raw mga lamang loob. Kwento pa nga ng kumpare ko noon. Lumabas din si Lourdes noon at nagkatinginan pa nga po kami bago ako nagsalita. Aswang, nahuli ba? May ideya ba kayo kung sino? Tanong ko pa nga po noon. Napailing na lang yung kumpare ko. Hindi pare. Wala nga raw eh. Pero mukhang taga dito lang daw. Lalo at nung mga bandang hating gabi daw, ay naririnig pa nila yung kanilang baboy. Nakakarinig naman daw sila ng mga kahol ng kanilang aso, na parang may tinatahulan talaga ito. At panay rin daw yung mga alulong. Pero binaliwala lang din daw nila. At natulog nga sila ulit. Dahil pagod daw talaga sila at galing pa sa pagtitinda ng gulay buong araw doon sa kapilang bayan. Dagdag pa nga ng kumpare ko. Duda na nga po ako noon na si Nanay Edna yung may gawa ng bagay na yon. Sino pa nga ba yung gagawa ng ganong bagay? Lalo at saktong-sakto rin talaga ang timing ng mga pangyayari. Pero nagkunwari lang kaming walang ideya noon. Lalo at hindi naman namin kayang ilaglag ng ganon-ganon lang si Nanay Edna at hindi pa naman din sigurado kung meron nga ba siyang kinalaman doon. Nagpaalam na rin noon si Albert at agaran ng umalis. Mga 5 minuto lang yata yung nakaraan mula nang makaalis ito nang makarinig kami ng katok sa may pinto sa may likod. Agad na napabalikwas si Lourdes noon pero pinigilan ko nga po ito. Kinuha ko nga po yung itak ko noon at pagkabukas ko ay tumambad sa akin si Nanay Edna. Balot na balot po ng dugo yung kanyang damit. Umiiyak po ito at humihingi ng tawad na parang natauhan na nga sa kanyang pagkaaswang. Galit na galit ako noon, Sir Dan. Pero pilit ko pa ring pinigilan. Hinayaan ko silang mag-usap na mag-ina bilang respeto. Nandoon lamang ako nakaupo. Doon nga namin nalaman na hindi pa raw pala ganon katagal mula nang maging aswang itong si Nanay Edna. Madalas raw ay nakakapagpigil naman daw siya. Pero may mga pagkakataong gaya nung nakaraang gabi na talagang nahihirapan daw siyang pigilan. Iyak nga po siya ng iyak ng sandaling yon dahil muntik na raw niyang biktimahin ng kanyang sariling apo. Masakit man at labag sa loob. Sumang-ayon nga po si Lourdes noon sa sinabi ng kanyang ina na agara na nga itong aalis sa lugar namin at kukunin lang daw niya ang kanyang gamit at uuwi na raw siya sa Masbate. Inamin pa nga po nito na siya nga yung may gawa doon sa namatay na baboy. Sa hayop daw niya ibinaling ang kanyang pagkauhaw para hindi nga siya makapanakit ng tao. Nangako pa nga po ito noon na pagka-uwi niya doon sa Masbate ay hihingi nga siya ng tulong sa isang albularyo. Tinulungan ko na lang po siya noon sa kanyang mga gamit at sinabi kong mag-iingat siya at humingi din ako ng tawad na muntik ko na nga po siyang mataga kahit kasalanan naman talaga niya dahil isa nga po itong aswang. Sinabihan ko rin siya na kahit anong mangyari
ay wag siyang mangbibiktima ng tao. Lumipas lang po yung mga 2 taon noon at nagulat na lang kami na namatay na daw si Nanay Edna. Kung ano man po yung dahilan ay hindi ko nababanggitin pa dito dahil masyado na ring personal at ayaw ko na ring alalahanin pa. Nakiburol na lang po kami noon at syempre malungkot po talaga. Hindi po talaga maganda yung dahilan ng kanyang pagkamatay na para sa akin ay hindi ko na po kailangan pang banggitin. Gayunpaman ay salamat sa lahat ng mga nagtiyagang makinig dito sa kwento namin. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po.